Bakit? Sa kabila ng pagtutol ng lahat ng nakapaligid sa akin, ay nagpa siya akong maglakbay patungo sa Pilipinas mahigit 14,000 kilometro ang layo para manganak? Ako, si Sharon, isang matagumpay na abogado sa New York, ay gumawa ng pinakamatapang na desisyon sa aking buhay. Ayokong maranasan muli ang hindi maipaliwanag na kalungkutan at kawalang pag-asa na nadama ko noong una kong panganganak. Halina't saksihan natin ang kwento. Ang buhay bilang isang abogado sa New York ay nangangahulugan ng pamumuhay sa ilalim ng matinding tensyon, parang isang balangsibol na laging nakaumang mula alas 9 ng umaga hanggang gabing-gabi. Sa gitna ng walang katapusang meeting at tambak ng mga dokumento, siguro ay isa akong huwara ng babaeng matagumpay sa paningin ng iba. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may markang hindi mabura ang malupit na alaala. 3 taon na ang nakalipas ng isilang ko ang aking panganay. Bakit? Habang ang iba ay mabilis na nakakabawi at kahanga-hangang nakakabalik sa trabaho pagkatapos manganak, ako ay labis na gumuho ang katawan at kaluluwa. Noon, binaliwala ko ang paghingi ng tulong ng sarili kong katawan habang nakakulong sa pilit na pag-iisip na kailangan kong maging isang matibay na ina. Noong nakahiga ako sa hospital bed pagkatapos isilang si Mike, ang panganay, malamig na ulan ang bumabagsak sa labas. Bago pa man nawala ang kirot, inilabas ako sa ospital. Binigyan ng malamig na tubig na puno ng yelo at matigas na whole wheat sandwich. Ramdam ko na tila nalagot ang lahat ng buto ko at ang lamig ay umabot hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ngunit ngumiti ang doktor. Sinabing ang pagpapababa ng temperatura ng katawan ng ina ay nakakatulong sa mabilis na paggaling. Sa gitna ng sistemang kanluranin na sinasabing makatwiran, pakiramdam ko ay mali ang maghangad ng init na hinihingi ng aking katawan. Bakit? Habang ipinagmamalaki ng iba na nagsimula silang mag-jogging 1 linggo pagkatapos manganak, ako ay nanginginig lang sa ilalim ng kumot at walang tigil sa pagluha. Pag-uwi ko, hindi rin ganoon kalaki ang pagbabago. Mahal ako ni David, ang aking asawa, at nagsumikap siyang ibigay ang pinakamahusay na kapaligiran. Ngunit ang pinakamahusay para sa kanya ay ang pinakabagong kagamitan para kay baby at malinis na bahay. Hindi ang pag-alo sa gumuho kong katawan at kaluluwa bilang isang bagong ina. Tumutulong siya sa gawaing bahay at pag-aalaga sa bata pag uwi niya mula sa trabaho. Ngunit hindi niya maunawaan ang matinding kalungkutan at sakit na nararamdaman ko. Sharon, matibay ka. Konting tiis pa at babalik ka na sa dating sigla, sabi ni David. Ang mabait niyang suporta ay minsan naging mas mabigat na pasanin para sa akin. Nang malaman kong nagdadalang tao ako sa pangalawa, napuno ako ng kagalakan at kasabay nito, matinding takot. Ayokong bumalik sa malamig na kama na iyon at makipaglaban sa kalungkutan ng mag-isa. Isang araw, habang nagla-lunch sa opisina, isiniwalat ko ang aking pag-aalala kay Ate Lia, isang kasamahang Pilipina. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay nagtanong, "Pamilyar ka ba sa konsepto ng paghilom ng ina sa Pilipinas, Sharon?" Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng mga inang nagpapahinga sa tahimik at mainit na silid, kumakain ng masustansiyang pagkain at tumatanggap ng masusing alaga mula sa mga eksperto. Sa sandaling iyon, may mainit na bumalong sa aking dibdib. Ito ang init ng kalinga ng ina na hinahangad ko sa buong buhay ko. Mula noon, baliw ako nag-aral tungkol sa sistema ng panganganak sa Pilipinas. Nalaman ko na hindi lang ito lugar para magpahinga, kundi isang pilosopiya na sentro ng malasakit sa tao na naglalayong panatilihin ang init ng ina at ibalik ang kanyang lakas, kaibahan sa rasyonal at teknikal na sistema. Maingat kong iminungkahi ang pagpunta sa Pilipinas kay David at sa aking biyenan. Ngunit gaya ng inaasahan, nag-aalinlangan sila. Sharon, Pilipinas? Mahigit 14,000 kilometro yan. Alam mo bang mapanganib magbiyahe sa ganitong kalagayan? Tanong ni David. Tinitigan din ako ng aking biyenan na puno ng pag-aalala. Maraming magagaling na ospital dito sa New York. Bakit ka pupunta sa hindi pamilyar na lugar? Hindi sila tumututol sa akin. Nag-aalala lang sila para sa akin at sa bata. Ngunit higit sa kaligtasan na inaalala nila, mas kailangan kong ayusin ang sarili kong gumuho. Ipinakita ko sa pamilya ko ang mga research ko at nagpaliwanag. Hindi ito luho, kundi desperadong pagpili para makabalik ako bilang isang malusog na ina at asawa. Matagal akong tinitigan ni David sa mata bago siya tumango. Kung ganoon ka desidido, susuportahan kita. Pero mangako ka, babalik kang malusog. Nakuha ko ang pahintulot nila. Ngunit may natitira pa ring pag-aalinlangan sa puso ko. Ang lugar bang iyon sa Pilipinas? Ang pasilungan ni ina na iyon? Ay talaga bang parang paraiso tulad ng nakita ko sa video?
Baka mas ma-stress lang ako sa hindi pamilyar na kapaligiran, ngunit pinili kong sundin ang aking kutob. Alam ko, mula sa una kong panganganak, na hindi ako kailanman gagaling sa malamig na sistema ng New York. Ilang araw bago ang alis, habang nag-iimpake, hinaplos ko ang aking sarili sa salamin. Sasabihin ng iba, bakit ka isusugal ang matatag mong buhay sa New York? Pero para sa akin, ang pagpunta sa Pilipinas na ito, ang pinakamatapang kong hamon sa buhay. 14 na oras na biyahe. Hindi pamilyar na wika at kultura sa kabila ng lahat ng balakid na iyon, ang nais ko makita ay ang katiyakan na may nagpoprotekta sa akin. Nang sumakay ako sa eroplano patungong Cebu, unti-unting lumayo ang mga skyscraper ng New York na nakita ko sa bintana. Patungo ako sa mainit na bansang iyon. 14,000 kilometro ang layo. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Totoo kaya ang himalang pinapangarap ko? Sa paglalakbay na puno ng kaba at pag-asa, tahimik akong pumikit. Hindi ko alam noon na ang biyaheng ito ang magiging pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Pagbaba ko ng eroplano, ang hangin sa Mactangan Cebu International Airport ay hindi malamig. Sa halip, pakiramdam ko ay dahan-dahan itong bumabalot sa akin. Ngunit ang pag-aalala ng aking pamilya sa New York ay mabigat pa ring nakadagan sa isang sulok ng aking puso. Pagdating ko sa residence at nag-ayos ng gamit, ang mukha ni David sa video call ay puno ng agam-agam. Sharon, sigurado ka ba talagang maayos ka? Magagaling ba mag-Ingles sa mga doktor dyan? Paano kung magkaroon ng emergency? Hindi ito paninisi, kundi tapat na pag-aalala. Ngunit maging ang pag-aalalang iyon ay parang isa pang pader na kailangan kong lampasan. Sasabihin ng iba na ang pagbubuntis ay ang pinakamadaling panahon kapag inaalagaan ka ng asawa. Ngunit bakit ako, sa malayong bansang ito, ang kailangang magbigay katiyakan sa asawa ko sa kabilang screen? Para sa pamilya ko sa New York, ang panganganak sa Pilipinas ay parang mapanganib na paglalakbay sa hindi kilalang mundo. Araw-araw, tumatawag ang biyenan ko. Lalo akong nag-aalala. Sharon, puro isda lang ba kinakain mo dyan? Paano ka makakabawi ng lakas sa ganoong uri ng pagkain lang? Paano kung magkaroon ng kakulangan sa nutrisyon? Ang biyenan ko ay mabait. Ngunit ang kanyang matigas na kaisipan ay minsan nakakapagod sa akin. Ngunit gusto kong ipakita sa kanila na hindi lang ang makatwiran at efficient na sistemang Amerikano ang tama. At higit pa rito, kailangan ng katawan ng tao ng mas malalim na alaga. Hindi ko malilimutan ang araw na nagpunta ako sa Obgyn para sa una kong check-up sa Pilipinas. Sa ospital sa New York, matagal ako naghihintay sa waiting area. At 2 minuto lang ang oras ko sa doktor na tinitingnan lang ang mga numero sa chart at hindi tinatanong ang maliliit na pagbabago sa katawan ko o ang aking emosyonal na kalagayan. Ngunit iba sa ospital sa Pilipinas, simula pa lang pagpasok ko. Hindi ako itinuring ng mga nurse na isang pasyente lang, kundi isang nanay na malapit nang salubungin ng isang mahalagang buhay. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Ma'am Sharon? Napakalusog ng baby. Kamukha niya ang mama niya. Sa mainit na salita ng doktor, natunaw ang pag-aalala sa puso ko na parang yelo. Dito, hindi lang ako ginamot, kundi pinotektahan. Habang tinitingnan namin ang ultrasound screen, ang dahan-dahang pagturo ng doktor sa bawat daliri ng bata ay nagbigay sa akin ng matinding paggalang sa buhay na hindi ko naramdaman sa New York. Sasabihin ng iba na ang ospital sa Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit ang lamig na naramdaman ko roon at ang taos-pusong alaga na naramdaman ko dito sa Pilipinas ay walang katumbas. Pauwi mula sa check-up, nakita ko ang maraming mga inang Pilipina na may ibang ekspresyon sa mukha kumpara sa mga ina sa New York. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kapayapaan sa halip na tensyon. Marahil ay dahil ito sa mainit na pagtingin ng lipunan sa isang bagong ina. Habang namumuhay ako sa residence, nagsimula akong humanga sa pang-araw-araw na kabutihang loob ng mga Pilipino. Kapag nagpupunta ako sa supermarket na may mabigat na tiyan, may mga empleyado kahit hindi ko kakilala na nagmamadaling lumapit upang tulungan akong magdala ng mabibigat. At sa cashier, pinauuna ako, sinanay muna, priority. Sa New York, walang lumalapit sa buntis. Sa isang abalang syudad ng mga skyscraper, ang pagbubuntis ay pribadong bagay lamang. Ngunit iba sa Pilipinas. Kahit ang mga matatanda na nakikita ko sa kalye ay nagbibigay ng payo. Kumain ka lang ng masustansiya, anak, at magpahinga. Ang mga simpleng salitang iyon ay naging malaking ginhawa sa akin na nag-iisa sa ibang bansa. Isang araw, nakilala ko si Ate Elena sa waiting area ng Obgyn. Isa siyang Pilipinang ina na malapit na ring manganak at nilapitan niya ako nang malaman niyang dayuhan ako. Ate Sharon, mahirap siguro ang mag-isa ka dito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang.
Tinuruan ako ni Ate Elena tungkol sa mga musika na madalas pakinggan ng mga Pilipinang nagbubuntis at sa mga pagkain na mabuti sa katawan. Sa pakikipag-usap sa kanya, naintindihan ko na ang kultura ng postpartum care sa Pilipinas ay hindi lang isang serbisyo, kundi isang karunungan na ipinasa sa mahabang panahon. Ngumiti si Ate Elena at sinabing, "Ang totoo, Ate Sharon, mahal din ang care center para sa amin. Pero ang pag-aalaga sa sarili sa panahong ito na minsan lang mangyayari ay ang pinakamagandang investment para sa sarili mo at sa baby." Nang marinig ko iyon, inisip ko kung paano ko ipapaliwanag ang katotohanan ito kay David sa New York. Sa video call, nag-aalinlangan pa rin si David tungkol sa pagkain at pamumuhay ko sa Pilipinas. "David, hindi ito ang atrasadong lugar na iniisip mo. Sa katunayan, mas mataas ang pagpapahalaga sa tao dito kaysa sa New York." Sinubukan kong ipahayag ang aking nararamdaman, ngunit sa kanya na hindi nakaranas, ito ay nanatiling isang hindi pamilyar na aspeto ng kultura. Sa bawat paglihis ng komunikasyon, minsan pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang malungkot na isla. Hindi ko alam noon na ang banayad na pagkakaiba sa kultura at ang pag-aalala ng aking pamilya ay magiging isang malaking paggising at inspirasyon sa huli. Habang papalapit ang araw ng panganganak, bumigat ang katawan ko, ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Nakahiga sa tahimik at mainit na silid sa Cebu, habang tinitingnan ng tanawin sa labas, natututo akong mahalin ang sarili ko. Kung nakita ko ang sarili ko noong panahong nagdurusa ako sa postpartum depression, pagkatapos isilang si Mike siguradong maiinggit ako. Sasabihin ng iba na dagdag gastos ito. Ngunit para sa akin, ang panahong ito ay isang mahalagang proseso ng paghilom kung saan nagsimulang huminga muli ang aking kaluluwa. Ngunit may isang pag-aalala pa rin. Kapag pumasok ako sa pasilungan ni Ina kasama ang bagong silang, maaabot ko ba ang sistemang iyon ng lubusan? At uunawain pa rin ba ako ng aking pamilya sa New York hanggang sa huli? Ang binhi ng pag-aalala ay naroon pa rin sa kaibuturan ng aking puso. Ang pag-adjust sa hindi pamilyar na bansa ay mas mahirap kaysa inakala at ang pag-aalala ni David sa telepono gabi-gabi ay minsan nagpapabago sa aking desisyon. Ngunit hindi ako sumuko. Gusto kong ipakita sa aking pamilya ang posibilidad na natagpuan ko sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa hindi inaasahang sandali. Isang linggo bago ang due date, naramdaman ko na ang mga palatandaan ng panganganak. Sa gitna ng gabi, nagpanik ako sa biglaang pagkirot, ngunit nakahinga ako nang marinig ko ang kalmado na boses ng nurse sa telepono. "Huwag kang mag-alala, Ma'am Sharon. Dahan-dahan ka lang. Handa na kami para sa iyo." Ang isang salita na iyon ng pag-alo ay nagbigay sa akin ng lakas. Wala akong oras para tumawag kay David sa New York. Nagmamadali akong nagpunta sa delivery room. Ano kayang mundo ang naghihintay sa akin pagkatapos ng mahabang gabing ito? At ano kayang balita ang maririnig ng aking pamilya na natutulog sa New York bukas ng umaga? Ang gulong ng tadhana ay nagsimula ng umikot sa bilis na hindi ko na mapipigilan. Ang pagkirot na dumating sa hating gabi ay walang babala at marahas na yumugyog sa aking katawan. Ang sakit na kailangan kong tiisin nang mag-isa sa dilim ng hindi pamilyar na bansa ay mas mabigat at nakakatakot kaysa inakala. Gusto kong tawagan si David sa New York, ngunit napakalalim pa ng gabi doon. Kaya kinagat ko ang labi ko at nag-impake ng mag-isa. Sasabihin ng iba na ang pagtiis sa sakit ay dapat may asawa kang mahigpit na nakahawak sa iyong kamay. Ngunit bakit kailangan kong sumakay ng taxi mag-isa patungo sa ospital sa malayong Pilipinas? Sa maikling biyahe na iyon, naalaala ko ang malamig na gabi ng taglamig sa New York noong isilang ko si Mike. Noon, kahit kasama ko si David, pakiramdam ko ay nag-iisa akong itinapon sa lamig ng sistema. Pagdating ko sa ospital, ang sumalubong sa akin ay ang abala ngunit kalmado ng mga nurse na Pilipina. "Ma'am Sharon, ang sakit po no? Huwag na po kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayong makita ang inyong mahal na baby." Hindi man perpektong Ingles, ngunit ang malasakit na nakapaloob doon ay yumakap sa aking nanginginig na balikat. Sa ospital sa New York, abala sila sa pag-verify ng mga numero at insurance. Ngunit dito, inuna nila ang aking pagdurusa bilang isang ina. Malalampasan ko kaya ang takot ko dahil sa init na ito? Maliwanag ang ilaw sa delivery room, ngunit hindi ito katulad ng malamig na ilaw sa New York. May init na naramdaman ko. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, nang marinig ko ang unang iyak ng baby, nang hina ang buong katawan ko, at sunod-sunod ang pagpatak ng maiinit na luha. Noon, pinunasan ng isang nurse ang pawis sa noo ko at bumulong. "Nanay, pagod na pagod po kayo. Napakaganda ng baby ninyo, kamukha ng inyong nanay." Ang salitang nanay ay tumago sa aking puso at nagbigay ng malalim na kahulugan. Naalala ko na sa New York,
Mabilis na tinatapos ang procedure pagkatapos manganak para sa susunod na pasyente. Ngunit dito, binigyan nila ako ng sapat na oras upang hawakan ng baby at maramdaman ang init niya. Sasabihin ng iba na tapos na ang sakit pagkatapos manganak. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng tunay na paghilom. Ngunit ang tunay na himala ay nagsimula paglabas ko ng ospital at pagpasok ko sa pasilungan ni Ina. Sa pintuan ng care center, sinalubong ako ng manager at inakay sa isang mainit na silid habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Ma'am Sharon, huwag na po kayong mag-alala sa kahit ano. Mag-focus lang po kayo sa pagpapahinga ng katawan ninyo. Ang silid ay tahimik at nasa komportableng temperatura. Sa tabi ng bintana, naghihintay ang inayos na pagkain. Isang malaking mangkok ng mainit at masustansiyang sabaw na may luya-lugaw with ginger ang tradisyonal na pagkain para sa bagong panganak. Sa unang higop ko ng sabaw, naramdaman ko ang init na tumagos hanggang sa buto, isang kaluwagan na hindi ko maipaliwanag. Naalala ko ang malamig na tubig at sandwich na hinarap ko sa New York pagkatapos isilang ang panganay ko. Ang mainit na pagkain na ito ay wariin naglinis ng kalungkutan na nakatago sa likod ng rasyonal na paliwanag nila na dapat palamigin ang katawan ng ina. Bakit ko ipinagkait sa sarili ko ang natural na init na ito? Habang naghahanda ang mga inang Pilipina na maging ina sa gitna ng mahalagang alaga na ito, bakit kailangan kong makaranas ng matinding kalungkutan sa malayong New York? Ang mga luha na pumatak habang kumakain ako ng mainit na pagkain ay hindi luha ng kalungkutan, kundi pagpapahayag ng relief dahil sa wakas ay pinahahalagahan na ang sarili ko. Sa ikatlong araw ko sa care center, sa wakas ay tumawag ako sa New York. Nagulat sina David at ang biyanan ko sa maliwanag kong mukha sa screen. Sharon, talagang maayos ka? Mas maganda ang kulay mo kaysa noong nasa New York ka. Ang boses ni David ay may pag-aalinlangan, ngunit may kaluwagan. Iginagala ko ang camera at ipinakita sa kanila ang pagkain ko. Ang mainit kong silid at ang nursery kung saan inaalagaan ng mga eksperto ang baby. Hindi makapaniwala si David habang nakatingin sa screen. At ang biyanan ko ay sa wakas ay umamin, hindi sayang ang gasto sa care center na yan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Ang inspirasyong ito ay masyadong mahalaga para sa akin lang. Ang passion ko bilang abogado ang pagtutuwid sa kawalang katarungan ay muling gumalaw sa loob ko. Kinuha ko ang cellphone ko at sinimulan kong i-record ang pang-araw-araw na buhay sa care center. Ang mga nurse na maingat na nag-sterilize ng mga bote sa umaga, ang paghilot na ginagawa para maalis ang manas ng mga ina, at higit sa lahat, ang kultura ng bansa na nagbibigay galang sa ina bilang isang tao. Hindi lang ito paraan para gumawa ng magandang video, kundi isang dokumentaryo na magsasabi sa mga ina sa buong mundo kung ano ang natural na karapatan na dapat nating tinatamasa. Nakita ako ni Ate Elena na nagvi-video habang nakangiti. Ang galing mo, Ate Sharon. Ang totoo, kami ring mga Pilipino. Akala namin normal lang ito, pero dahil sa'yo, napagtanto namin kung gaano ito ka-espesyal na biyaya. Tumango ako sa sinabi ni Ate Elena. Sasabihin ng iba na mahal na serbisyo ito, ngunit dito, natutunan ko ang paggalang sa buhay na hindi mababayaran ng pera. Ano kaya ang reaksyon ng mundo kapag lumabas ang video na ito? Napuno ang dibdib ko habang nag-edit ako ng video. Ang alaala ng matinding postpartum depression noong una kong panganganak ay tila natunaw at nawala sa mainit na amoy ng paghilom sa Pilipinas. Araw-araw, hinihintay ng biyanan ko ang video ko. Ngayon, naniniwala na siya na dapat tinadala ang sistema ng care center ng Pilipinas sa Amerika. Si David naman, naghahanap na ng flight para sunduin kami. Ang 14,000 kilometrong pisikal na distansya ay naging walang kabuluhan dahil ang mainit na alaga ng Pilipinas ay umabot sa puso ng pamilya ko sa kabilang panig ng mundo. Hindi ko alam noon na ang maikli kong vlog ay makakaapekto sa damdamin ng mga kababaihan sa buong mundo, magkakaroon ng libu-libong comment, at magiging isang social phenomenon. Sa isang elite na abogado sa New York na naniniwala na ang malamig na rasyonal at efficiency lamang ang tama, tinuruan ako ng Pilipinas ng napakalaking kapangyarihan ng isang mainit na pagkain at init ng tao. Hindi na ako ang dating Sharon na puno ng pag-aalala. Muli akong nabuhay dito bilang isang tunay na ina at mas matibay na tao. Habang lumalalim ang gabi, sumasalamin sa bintana ng care center ang tanawin ng Cebu. Hindi ito ang nakasisilaw na ilaw ng New York, kundi isang tanawin na mainit. Pinakinggan ko ang tahimik na paghinga ng baby habang nag-iisip ako kung anong nakakaantig na sandali ang ire-record ko bukas. Ngayon, habang nararanasan ko ang pinakamakapangyarihang pag-ibig sa pinakamahina kong panahon,
Ako ang pinakamasayang ina sa mundo. Nang lumabas sa publiko ang maliit kong vlog na naglalaman ng tahimik na buhay ko sa care center, hindi ko inakala na magdudulot ito ng ganoong kalaking impact. Ang gusto ko lang ay ipakita sa pamilya ko sa New York na maayos ako. Ngunit 3 araw pagkatapos i-upload, umabot sa 300,000 views ang video at nagsimulang dumagsa ang mga comment mula sa mga ina sa buong mundo. Kailangan ko rin ng ganoong init noong isinilang ko ang una kong anak. Bakit walang ganoong sistema sa Amerika? Ang luha ang mga boses nila ay nagpatunay na ang kalungkutan na naranasan ko ay hindi lang sa akin. Isang gabi, tumawag si David mula sa New York. Iba sa dati, matagal siyang nag-alinlangan at ang boses niya ay nanginginig. Sharon, nakita ko ang video mo. Hindi ko alam. Nagdusa ka ng ganyan noong sinilang mo si Mike, pero wala akong pakialam. Nang makita ko ang mainit na pagkain mo at ang tahimik mong silid dyan sa Pilipinas, nalaman ko kung gaano kalamig at walang puso ang pinaniniwalaan kong makatwiran dati. Sa taos-pusong pag-amin ni David, kumirot ang aking dibdib at ang mga luha na pinipigilan ko ay bumuhos. Nag-alala ako na baka sabihin niya na OA ako. Ngunit sa katunayan, ang pinakamalapit sa akin, ang aking asawa, ay nagsisimula ng intindihin ang pagdurusa ko. Ang pagbabago sa biyenan ko ay mas nakakagulat. Siya, na nag-aalala na nag-aaksaya ako ng pera sa isang hindi pamilyar na bansa, ay tuluyang nabago ang isip nang makita niya ang video ng profesional na alaga sa care center. Aba, Nak, para kang Reyna dyan. Nang makita ko ang mga eksperto na inaalagaan ng baby at ang pagaling mo, nahiya ako sa prejudice ko. Ipinakita ko sa mga kaibigan ko sa New York ang video mo at lahat sila ay gustong manganak dyan sa Pilipinas. Ang mainit na suporta ng aking biyenan ay naging mas malaking lakas kaysa 1,000,000 paghihikayat. Hindi huminto ang impact ng video. Ang kultura ng panganganak sa Pilipinas ay naging mainit na paksa. Nagtanong ang mga tao, ano ang mayroon sa care center ng Pilipinas na kinababaliwan ng mga ina sa buong mundo? Buong tapang akong sumagot, mayroon doon ang malalim na paggalang sa tao at mainit na malasakit sa buhay na mas dakila kaysa sa advanced na teknolohiyang medikal. Sasabihin ng iba na mamahaling serbisyo lang iyon, ngunit para sa akin, iyon ay ang kabuuan ng sangkatauhan na nagbalik ng aking gumuho na pagpapahalaga sa sarili. Hindi ko alam noon kung paano ako babaguhin ang pag-unawa ng aking pamilya at ng atensisyon ng publiko. Sa huli, nagbakasyon si David at nagdesisyon na lumipad patungong Pilipinas. Sharon, kailangan kong personal na pumunta at makita ka at ang baby. At gusto ko ring makita at matutunan ang kultura ng Pilipinas sa pinuri mo. Napuno ang dibdib ko ng kagalakan. Habang naghihintay sa biglaang desisyon niya, mas malambot tingnan ang mukha ni David kaysa sa New York. Pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong. Sobra kang nagdusa. Tama ka, Sharon. Nag-ayos ng gamit si David sa isang suite malapit sa care center. At araw-araw siyang pumupunta para personal na obserbahan ang sistema ng postpartum care ng Pilipinas. Ang pinaka nagulat sa kanya ay ang programa ng edukasyon sa pagiging magulang kung saan kasama ang mga ama. Sa New York, ang pag-aalaga ng ama ay tinatawag lang na pagtulong. Ngunit dito, itinuturo nila ang responsibilidad at kasanayan na dapat taglayin ng ama bilang magulang. Kasabay kong kumain si David ng 3 beses sa isang araw sa care center. Kahit nag-aatubili siya sa hindi pamilyar na pagkain noong una, nang matikman niya, napamangha siya. Sharon, hindi lang ito pagkain. Ito ay parang gamot na nagpapagaling sa katawan. Pagbalik ko sa New York, ipagluluto kita ng ganito. Ang pagbabagong iyon ni David ay mas mahalaga kaysa anumang regalo. Ang asawa ko na nagbibigay ng malamig na sandwich sa New York ay nangangako na ngayon na magluluto ng mainit na pagkain niyon ang tunay na himala na natagpuan ko sa Pilipinas. Mayroon kaming oras na magkasama kami ni na Ate Elena at ang kanyang asawa para magkape. Kahit hindi pamilyar ang wika, ang puso ng magulang na gustong palakihin ang kanilang mga anak ng maayos ay nagkonekta ng walang hangganan. Nang tinuruan ng asawa ni Ate Elena si David ng mga paraan ng pagpapatahimik sa baby, nakita ko ang 2 lalaki na tumatawa at sa wakas ay naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Sasabihin ng iba na ang pagpunta ko sa Pilipinas ay pagtakas sa kultura. Ngunit ang totoo, natutunan ko dito ang tunay na harmonya ng pamilya at kung paano pahalagahan ng isa't isa. Isang gabi, habang nagmamasid kami sa rooftop garden ng care center sa tanawin ng lungsod, nakipag-usap ako kay David. Sharon,
Ang pananaw ko sa buhay ay tuluyang nabago dahil sa biyaheng ito. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano katuyo ang buhay sa New York na nagbibigay diin lang sa efficiency at output. Pagbalik natin sa Amerika, huwag nating kalimutan ang init na natutunan natin sa Pilipinas. Nang makita ko ang sinserong tingin ni David, nakumbinsi ako. Ang pagpunta ko sa Pilipinas ang pinakamatalinong desisyon ko. At ang desisyong ito ang nagpabago sa kinabukasan ng aming pamilya. Hindi ko alam noon na ang maliit kong hamon ay magbubuklod sa aming pamilya at magiging ilaw na magpapalaganap ng malasakit ng Pilipinas sa buong mundo. Ang biyanan ko sa New York ay sinasabing bumibisita siya sa mga tindahan ng Filipino food tuwing weekend para bumili ng masustansiyang sangkap para sa mga bagong panganak. At abala siya sa pagpapaliwanag sa mga kaibigan niya kung bakit ang postpartum care sa Pilipinas ang pinakamahusay. Hindi na ako isang malungkot na dayuhan. Hawak ang mahalagang regalong ibinigay sa akin ng Pilipinas. Nagsisimula akong magplano ng bagong buhay sa gitna ng suporta ng pinakamalakas na pamilya sa mundo. Hindi dito nagtatapos ang pagbabago. Dahil sa impact ng video ko, isang malaking ospital sa New York ang humingi ng konsultasyon sa akin para ipasok ang sistema ng care center ng Pilipinas. Nagbukas ng pagkakataon na ipalaganap ang mainit na malasakit na ito sa lipunan ng Amerika gamit ang aking propesyon bilang abogado at ang personal kong karanasan sa panganganak. Ang pagpunta ko sa Pilipinas, na sinabing dagdag gastos, ay nagiging isang dakilang proyekto ngayon na magbabago sa buhay ng maraming kababaihan sa Amerika. Ang gulong ng tadhana ay nakangiti sa akin ngayon. Ang paglalakbay na nagsimula sa takot at kaba, 14,000 kilometro ang layo, ay naging isang kwento ng tagumpay at kagalakan. Anong pagbabago kaya ang idudulot ng espesyal kong karanasang ito sa lipunan ng Amerika? At anong uri ng ina ako pagbalik ko? Dala ang mahahalagang alaala dito? Sa huling araw ko sa care center, habang nag-iimpake, matagal kong tinitigan ang bawat sulok ng silid. Ang tahimik at mainit na espasyo na yumakap sa akin, na puno ng takot at kaba. At ang tanawin sa labas ng bintana ay naging pinakamahalagang tanawin sa buhay ko. Sasabihin ng iba, bakit ka naiiyak sa isang lugar na 3 linggo ka lang? Ngunit para sa akin, ito ay parang isang santuwaryo na muling nagtayo ng dignidad ng isang gumuho na babae. Nang matapos ako mag-impake at tumingin ako sa baby na mahimbing na natutulog sa salamin ng nursery, naramdaman ko ang kurot sa aking ilong at bumuhos ang luha. Hindi ko alam noon na ang pag-alis na ito ay hindi isang malungkot na pagtatapos, kundi ang simula ng isang pagpapala na magbubukas ng pinakamaliwanag na kabanata ng aking buhay. Pagbaba ko sa lobby para mag-check out, naghihintay na si Ate Elena, ang kasama ko sa care center. Nakangiti siya at inabot sa akin ng isang maliit na kahon na maingat na binalot. Ate Sharon, para sa'yo yan. Kahit umalis ka na sa Amerika, huwag mong kalimutan ang init dito sa Pilipinas. Sa loob ng kahon, may baby socks at isang sulat na personal na isinulat ni Ate Elena. Ang sulat ay puno ng pag-alos sa pagdurusa ko sa ibang bansa at isang taos-pusong pangako na magkikita kaming muli. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko alam noon na ang malasakit ng Pilipino ay nakakakapit ng ganoon kalalim sa puso ng isang tao. Sasabihin ng iba na iiwasan ako dahil dayuhan ako, ngunit nakatanggap ako dito ng malalim na pagkakaibigan na lumalagpas sa hangganan. Sa sasakyan papuntang airport, mahigpit na hawak ni David ang kamay ko at hindi niya ito binitawan. Paulit-ulit siyang tumingin sa tanawin ng Cebu sa bintana at nagbulong ng may pagkamangha. Sharon, nahihiya ako na tumutol ako sa pagpunta mo sa Pilipinas. Kung hindi ko personal na nakita ang kabutihan ng mga tao dito at ang malalim na alaga nila sa mga ina, habang buhay kong iisipin na ang malamig na rasyonal ang lahat. Ang taos-pusong paghingi ng tawad ni David ay naglinis ng huling bahid ng pag-aalinlangan sa puso ko. Ang malayong 14,000 kilometro ay naging isang daanan ng pagpapala na nagpatibay sa aming pagmamahalan. Pagbukas ko ng pinto ng aming bahay sa New York, nagulat ako. Ang living room ay pinainit ng biyenan ko sa komportableng temperatura, parang isang Pilipinong silid, at may amoy ng Filipino food na niluto niya nang may pag-aatubili mula sa kusina. Nakangiting sinalubong ako ng biyenan ko. Anak, pinag-aralan ko ang video mo. Sabi mo, kailangang panatilihing mainit ang katawan ng bagong panganak. Pumunta ako sa tindahan ng Filipino food at bumili ng pinakamahusay na sangkap. Kainin mo to. Sa mainit na pagbabago ng aking biyenan, hindi ko napigilan ang luha ko. Ang biyenan ko na nagbigay ng malamig na sandwich na isinilang ko si Mike ay naging isang nanay ngayon na nagluluto ng mainit na pagkain para sa aking lakas. Ang aking YouTube channel ay nagdulot ng mas malaking reaksyon. Ang video ko tungkol sa pag-alis sa Pilipinas para sa care center ay naging global hit at maraming dayuhang inang nagsimulang humingi ng payo sa akin.
Ginamit ko ang aking expertise bilang abogado at nagsimula ng isang consulting business bilang sideline para isama ang kultura ng postpartum care ng Pilipinas sa sistema ng ospital ng Amerika. Hindi lang ito para kumita, kundi para mas maraming ina ang gumaling tulad ko gamit ang aking karanasan. Ang aking hamon na sinabing dagdag gastos ay naging isang malaking kilusan ngayon na nagbabago sa kultura ng panganganak sa lipunan ng Amerika. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nagkaroon din ng matinding debate. May ilang pumupuna na ang care center ng Pilipinas ay masyadong mahal at ito ay pribilehiyo lang ng mayayaman. Buong tapang akong sumagot. Tama, hindi ito mura. Ngunit ang suporta at proteksyon ng lipunan sa panahong ang isang babae ay pinakamahina bilang isang ina, masusukat ba iyon sa halaga lang ng pera? Kung hindi malusog ang katawan at kaluluwa ng ina, paanong lalaki ng malusog ang bata? Bakit binaliwala ang simpleng katotohanan iyon sa lipunan ng Amerika? Ginawa kong pampublikong isyu ito at idiniin ko ang pangangailangan ng suporta sa polisiya upang ang lahat ng ina ay makatanggap ng nararapat na proteksiyon. Isang araw, nang nag-isang daang araw na ang pangalawa kong anak, may mga espesyal na bisita na nagtipon sa bahay namin. Ang biyanan ko, si David, at pati na rin ang pamilya ni Ate Elena na konektado sa video call, lahat kami ay nagdiwang. Nagpasalamat sa akin si Ate Elena sa screen. Sinabing mas naging espesyal ang karanasan niya sa care center dahil sa akin. Nang gabing iyon, pinatulog namin ni David si Mike at tahimik kaming naupo sa living room. Tumingin sa akin si David at sinabing, "Sharon, hindi lang kalusugan ang dinala mo mula sa Pilipinas. Ang init na nagturo sa aming pamilya kung ano ang tunay na pag-ibig at alaga." Sa salitang iyon ni David, naramdaman ko na tuluyan nang natapos ang aking paglalakbay. Sa tingin natin, dadaan tayo sa pinakamadilim na tunnel ng buhay. Ngunit minsan, nakakahanap tayo ng pag-asa sa hindi inaasahang lugar. Para sa akin, ang Pilipinas, 14,000 kilometro ang layo, ay naging lugar ng pag-asa. Natutunan ko sa pamamagitan ng aking sariling karanasan kung paano ang isang mainit na pagkain ay mas magaling kaysa sa malamig na tubig, kung paano ang mainit na kamay ng tao ay mas nakagagaling kaysa sa isang rasyonal na sistema. Hindi ko alam noon na ang pag-asa kong tumapak sa Pilipinas ay magiging aking kaluluwang tahanan at magiging landas ng himala na magbabago sa tadhana ng aking pamilya. Minsan, namimiss ko pa rin ang tahimik at komportableng espasyo sa Pilipinas. Ngunit alam ko na ngayon na may mas mainit na bumabalot sa puso ko, ang suporta ng aking mahal na asawa, ang mainit na pag-unawa ng aking biyenan, at higit sa lahat, ang tawa ng aking mga anak na lumalaking malusog sila ang aking sariling care center sa buhay. Kaya, kung sa tingin mo ay masyadong malamig at malungkot ang buhay mo ngayon, maging matapang at hanapin ang isang lugar na may mainit na malasakit. Ang tunay na paghilom ay hindi malayo. Nagsisimula ito sa maliit na desisyon na pahalagahan ng sarili mong katawan at kaluluwa. Buhay ako bukas. Hindi ko kalilimutan ang pasasalamat na ito at ibabahagi ko ang aking kaligayahan sa mga nakapaligid sa akin. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang katotohanan na ang pagtanggap sa buhay ay ang pinakadakilang pagdiriwang na dapat ipagdiwang ng buong universo. Hanggat nabubuhay ang paggalang sa ina, ang bida ng pagdiriwang na iyon, naniniwala ako magiging mas maliwanag at mas mainit ang kinabukasan ng ating mga anak. Dito nagtatapos ang kwento ni Sharon, ngunit ang mainit na alaga ng Pilipinas na ipinalaganap ko ay magpapatuloy na magliyab ng walang hanggan sa puso ng maraming ina sa buong mundo.